Sabi nila, ang asawa ay karamay sa hirap at ginhawa, ang sandalan kapag ang mundo ay gumuho. Pero sa gabing bumabagyo, habang hilahila ko ang aking tiyan na 8 buwan ng nagdadalang tao, ang tanging karamay ko ay ang putik sa aking paanan. Pinalayas ako ng lalaking pinag-alayan ko ng buhay, pinalitan ng isang babaeng mas mayaman, mas maganda, at walang bahid ng amoy kusina. Akala nila, tapos na ako. Akala nila, isa na lamang akong basurang aanurin ng baha sa limot. Pero hindi nila alam. Ang basurang itinapon nila ang siya palang magpapabagsak sa kanilang kaharian. Huwag kang magpakatanga, Arman. Tingnan mo nga ang mga kamay niya. Magaspang, amoy bawang, at punong-puno ng hiwa. Nakakahiya siyang iharap sa mga investors. Si Cheska ang kailangan natin. Ang pirma niya ang sasagip sa kumpanya, hindi ang kare-kare ng asawa mo. Ang mga salitang iyon ay hindi isinigaw. Binigkas iyon ni Mama Imelda sa isang tinig na malamig, banayad, at puno ng diin, na para bang nagtuturo lang siya ng tamang paggamit ng tinidor sa hapagkainan. Pero sa pandinig ko, mas masakit pa yon kaysa sa anumang sampal. Nakatayo ako sa likod ng pintuan ng kanilang library, naninigas ang buong katawan. Sa aking mga kamay ay ang isang tray na may lamang mainit na salabat at ang paboritong merienda ni Arman na suman. Ilang oras ko itong niluto. Tiniis ang init ng kalan kahit sumasakit na ang balakang ko dahil sa bigat ng aking tiyan. Gusto ko sana siyang sorpresahin dahil alam kong stressed siya sa trabaho. Ang suot ko ay ang lumang duster na kupas na ang kulay. At sa aking daliri ay may maliit na sugat mula sa pagkakatusok ng karayom kanina habang tinatahi ko ang butones ng kanyang Amerikana. Akala ko, ang mga sugat na ito ay simbolo ng pagmamahal. Ngayon ko lang nalaman, sa mata pala ng aking biyenan at ng aking asawa, ang mga ito ay dumi na kailangang linisin. Hinintay kong ipagtanggol ako ni Arman. Hinintay kong sabihin niya na, mamahal ko si Tala. Siya ang nag-aalaga sa akin. Pero ang tanging narinig ko ay ang tunog ng pagbuntong hininga at ang sagot na dumurog sa huling pag-asa ko. Alam ko, Ma, pero paano ko siya paaalisin? Buntis siya. Ako ang bahala, sagot ni Mama Imelda, at narinig ko ang yabag ng kanyang mga paa papalapit sa pinto. Bago pa ako makahakbang paatras, bumukas na ang pinto. Nagtama ang paningin namin ng aking biyenan. Walang gulat sa kanyang mga mata, tanging isang nangiti ng tagumpay. Sa likod niya, nakaupo si Arman sa leather sofa, nakayuko, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Oh, nandyan ka pala, Tala, sabi ni Mama Imelda, sabay tingin sa tray na hawak ko na para bang may nakita siyang ipis. Tamang-tama, ibigay mo na yan sa mga katulong. At pagkatapos, mag-impake ka na. Nabitawan ko ang tray. Ang baso ng mainit na salabat ay tumapon sa makintab na sahig. At ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ramdam ko ang pagtalsik ng mainit na likido sa aking binti. Pero hindi ko yun ininda. Mas mahapdi ang narinig ko. Ano po ang ibig niyong sabihin? Nanginginig kong tanong. Tiningnan ko si Arman. Arman, ano ito? Dahan-dahang tumayo si Arman. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Pero wala akong nakitang awa o pagmamahal. Ang nakita ko lang ay isang lalaking duwag na takot mawalan ng pera. Tala, kailangan mong umalis, mahina niyang sabi. Kailangan namin ang koneksyon ng pamilya ni Cheska. Kung hindi, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Pera? Naitanong ko, habang ang mga luha ay nagsisimula ng pumatak ng walang tigil. Dahil lang sa pera, itatapon mo kami ng anak mo? Arman, 8 buwan na akong buntis. Saan mo kami gustong pulutin? Huwag kang magmalinis, biglang singit ni Mama Imelda. May kinuha siya sa kanyang bulsa at inihagis sa aking paanan. Isa iyong kwintas na puno ng diamante. Nakita ko ito sa bag mo. Paratang niya. Kahit alam ng Diyos na hindi ko iyon kailanman hinawakan. Magnanakaw ka.
At hindi lang yan, may nakapagsabi sa akin na ang batang dinadala mo ay hindi naman talaga kay Arman. Baka sa driver natin yan o sa kung sinong lalaki sa palengke. Hindi totoo yan. Sigaw ko. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko sa sobrang paninikip. Arman, kilala mo ako. Alam mong ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Lumapit si Arman sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko, pero hindi para yakapin, kundi para itulak ako palayo. Umalis ka na lang tala. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad pa kita sa gwardya. Ang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng kuryente ng kilig. Ngayon ay naghahatid ng lamig na tumagos hanggang buto. Tila may kung anong nabasag sa loob ko. Mas maingay pa sa nabasag na baso kanina. Ang puso ko, ang dangal ko, ang pangarap ko para sa pamilyang ito. Wala akong nagawa nang hilahin ako ng 2 gwardiya palabas ng mansyon. Rinig na rinig ko ang malakas na pagbagsak ng ulan sa labas. Tila nakikisimpatya ang langit sa aking kapalaran. Paglabas sa malaking gate, tinulak nila ako. Napadapa ako sa semento. Ang putik at ulan ay agad na bumalot sa aking katawan. Ang duster na suot ko ay basang-basa na, at ang lamig ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Lumingon ako sa mansyon. Nakita ko si Arman sa bintana, nakatingin sa akin. Sa tabi niya, lumitaw si Cheska, ang babaeng ipinalit sa akin. Nakahawak si Cheska sa braso ni Arman, at nakita ko ang pagngiti niya habang isinasara ang kurtina. Kasabay ng pagsara ng kurtina ay ang pagsara ng pinto ng aking nakaraan. Sinubukan kong tumayo, pero isang matinding sakit ang biglang humiplas sa aking tiyan. Napahawak ako sa aking puson, hindi ito ordinaryong sakit. Nanigas ang buong tiyan ko at may mainit na likido na dumaloy sa aking hita. Hindi ulan, kundi dugo at tubig. Huwag ngayon, anak. Parang awa mo na. Huwag ngayon. Bulong ko habang umiiyak. Ang boses ko ay nilulunod ng malakas na kulog. Gumapang ako, papunta sa isang waiting shed na walang bubong. Sa gitna ng dilim at ulan, kinapa ko ang aking bulsa. Ang tanging nadampot ko ay ang litrato ng ultrasound ng aking baby na nalukot at nabasa na. Pinunasan ko ito gamit ang basang laylayan ng aking damit. Pilit na inaaninag ang malabo ng imahe ng aking anak. Pinilit kong tumayo. Kumapit ako sa pader ng waiting shed habang ang ulan ay walang awang humahampas sa aking mukha. Muling bumukas ang maliit na siwang sa gate ng mga Villa Corta. Sa isang iglap, umaasa pa rin ang tanga kong puso na baka humabol si Arman, na baka may natitira pang kahit katiting na awa sa kanya para sa akin at sa batang dugo at laman niya. Ngunit walang Arman na lumabas. Sa halip, isang kamay lamang ang dumungaw at may inihagis na bagay sa aking direksyon. Tumama ito nang masakit sa aking balikat bago kumalabog sa semento ko. Ang kalawanging lata ng biskwit. Nakilala ko ito agad kahit sa dilim. Ito ang lumang kahon na iniingatan ko sa ilalim ng aming kama. Ang nag-iisang pamana ng aking yumaong ama na isang hamak na panday. Wala itong laman kundi mga lumang papel at ilang piraso ng bakal na akala nila ay basura. Sabi ni Madam, dalhin mo na rin daw ang basurang yan. Wala nang puwang ang mga gamit ng patay gutom sa mansyon na ito. Sigaw ng katulong bago padabog na isinara ang gate. Ang tunog ng bakal na humampas sa kandado ay parang huling pako sa aking kabaong. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding hilab ng aking tiyan, gumapang ako para abutin ang lata. Nanginginig ang aking mga daliri habang niyayakap ito ng mahigpit sa aking dibdib. Kasabay ng pagyakap ko sa aking tiyan, ito na lang ang natitira sa akin. Isang latang puno ng kalawang at isang anak na hindi pa isinisilang pero itinakwil na ng sarili niyang ama. Ganito na lang ba? Bulong ko sa hangin, ang boses ko ay basag at paos.
Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Muli akong sinakmal ng matinding sakit, mas matindi kaysa kanina. Pakiramdam ko ay binibiyak ang aking balakang. Napasigaw ako, pero walang boses na lumabas. Tanging hangin na lamang. Nandidilim na ang aking paningin. Ang lamig ng semento at putik ay unti-unting gumagapang sa aking kalamnan. Pinapalitan ng manhid ang sakit. Bumagsak ako nang tuluyan sa maputik na kalsada. Ang huling naramdaman ko ay ang mainit na likido na patuloy na dumadaloy sa aking hita. Humahalo sa maruming tubig baha. At sa huling sandali, bago ako lamunin ng dilim, narinig ko ang malakas na dagundong ng kulog na tila ba ang langit mismo ang sumisigaw ng galit na hindi ko mailabas. Nagising ang diwa ko hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa amoy. Amoy ng nabubulok na basura, halo-halo ng usok ng kahoy at lansa ng tubig baha. Ang huling naaalala ko ay ang malamig na semento ng kalsada. Pero ngayon, ramdam ko ang gasgas na banig sa aking likuran at ang pagpatak ng tubig mula sa butas na yero sa itaas. Nasaan ako? Sinubukan kong bumangon, ngunit isang matinding sakit ang muling humiplas sa aking puson na tila ba may libong patalim na hinihiwa ang aking kalamnan. Napasinghap ako at napahawak sa aking tiyan. Matigas na ito parang bato. Huwag kang gumalaw, Ineng. Malapit na. Isang boses ng matanda ang naririnig ko sa dilim. Mula sa anino ay lumapit ang isang babaeng may puting buhok, kulubot ang balat, at may dalang palangganang may mainit na tubig. Nakilala ko siya sa liwanag ng aandap-andap na gasera. Si Nanay Saling, ang dating komadrona sa San Roque na madalas naming abutan ng limos noon. Ngayon, siya ang nagpupunas ng putik sa aking muka. Nanay Saling, ang anak ko. Ungol ko. Habang ang pawis at luha ay naghahalo sa aking pisngi. Nasa gitna ka ng panganganak tala. Nakita kita sa may tambakan malapit sa tulay. Diyos ko, kung hindi pa kita nahila rito, baka inanod na kayo ng baha. Sagot niya habang pinipiga ang bimpo. Ang boses niya ay may halong awa at takot. Wala tayong gamot. Wala tayong doktor. Tanging dasal at lakas ng loob mo lang ang meron tayo ngayon. Wala tayong gamot. Ang mga salitang yon ay parang hatol ng kamatayan. Sa mansyon ng mga Villacorta, may nakahandang pribadong kwarto at mga espesyalista para sa akin. Dito, sa barong-barong na ito, na dingding ay plywood at yero, ang kasama ko lang ay ang hangin na sumisipol sa mga butas at ang mga daga na nagtatakbuhan sa kisame. Muling dumating ang hilab, mas matindi, mas malupit. Napakagat ako sa retasong tela na iniabot ni Nanay Saling upang hindi ko maubos ang aking lakas sa kasisigaw. Iri mo, tala! Para sa bata! Iiri mo! Utos ni Nanay Saling. Pinikit ko ang aking mga mata. Sa bawat pag-iri, inisip ko ang mukha ni Arman, ang ngiti ni Cheska, ang panghahamak ni Mama Imelda. Ginawa kong gasolina ang galit. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi pwedeng mamatay ang anak ko nang hindi man lang nakikita ang mundo. Kahit gaano pa ito kalupit. Lumipas ang mga oras na tila walang katapusan. Ang bawat segundo ay pakikipagbuno kay kamatayan. At sa isang huling pwersadong pag-iri na halos umubos ng aking hininga, naramdaman ko ang paglabas ng sanggol. Nawala ang bigat sa aking tiyan, pero napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Bakit walang umiiyak? Dali-daling inasikaso ni Nanay Saling ang bata. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Bakit, Nanay? Bakit hindi siya umiiyak? Pilit kong bumangon kahit nanginginig ang buong katawan ko sa pagod. Masyado siyang maliit at kulay ube, bulong ni Nanay Saling habang mabilis na kinukuskos ang likod ng sanggol. Hinipan niya ang bibig at ilong nito. Umiyak ka, bata. Parang awa mo na. Umiyak ka. Gumapang ang lamig sa aking dibdib na mas matindi pa sa lamig ng bagyo. Hindi maaari.
Kinuha na nila ang asawa ko, ang bahay ko, ang dangal ko. Wag naman pati ang anak ko. Anak, tawag ko. Garalgal ang boses. Anak, andito si mama. Wag mo akong iwan. Ikaw na lang ang meron ako. Sa labas, humuhupa na ang ulan. At sa loob ng madilim na silid, isang mahina at paos na tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang iyak. Hindi ito malakas tulad ng ibang sanggol. Parang hinihingal. Parang pagod na agad. Pero para sa akin, ito ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Binalot ni Nanay Saling ang sanggol sa isang lumang kamiseta at inabot sa akin. Nanginginig kong tinanggap ang maliit na anghel. Napakagaan niya. Ang kanyang balat ay maputla pa rin at ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Lalaki, nakangiting sabi ni Nanay Saling, bagamat may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Hinaplos ko ang pisngi ng aking anak. Ang kanyang maliliit na daliri ay kumapit sa aking hintuturo. Sa sandaling iyon, ang galit sa puso ko ay natunaw at napalitan ng isang pagmamahal na handang pumatay at handang mamatay. Lakas, bulong ko. Ang pangalan mo ay Lakas. Dahil ikaw ang lakas ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako hihinga araw-araw. Junjun na lang ang itawag natin para hindi takaw pansin. Suhestyon ni Nanay Saling habang nag-aabot ng isang mainit na bagay sa akin. Kalahating piraso ng nilagang kamote. Kainin mo yan, sabi niya. Yan lang ang meron ako. Kailangan mong magkalaman para magkasususo ang bata. Tinanggap ko ang kamote. Mainit ito sa palad. Galing sa isang matandang halos wala ring makain pero nagawang magbigay. Ito ang unang pagkain ko bilang isang ina. Hindi steak, hindi sopas na may sahog, kundi isang pirasong kamote na binigay ng isang estranghero. Pero nang kagatin ko ito na yata ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko. May lasa ng pag-asa, may lasa ng pagdamay. Napatingin ako sa sulok ng kwarto. Nandoon ang kalawanging lata ng biskwit na dala ko. Katabi nito, ang basang mga damit ko. Iyon lang ang ari-arian namin ni Junjun. Pumikit ako habang nagpapadede, dinadama ang init ng katawan ng aking anak laban sa akin. Akala ko ay tapos na ang pinakamasakit na bahagi. Akala ko ay ligtas na kami. Kinabukasan dinala namin si Junjun sa libreng check-up sa health center ng barangay dahil napansin ni Nanay Saling na nangingitim ang labi ng bata tuwing umiyak. Ang doktor, isang pagod na lalaking sanay na sa mga trahedya ng mahihirap, ay bumuntong hininga matapos pakinggan ang dibdib ng aking anak gamit ang stethoscope. Ibinaba niya ang instrumento at tumingin sa akin ng diretsyo. Ang tingin na yon, kilala ko ang tingin na yon. Tingin ng awa na walang magagawa. Mrs. Si Tala, tama ba? Panimula niya. May butas ang puso ng anak mo at may problema rin sa kanyang balbula. Kung hindi ito maoperahan agad, hindi siya aabuti ng 1 taon. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo sa ikalawang pagkakataon. Magkano po, Doc? Tanong ko, kahit alam kong wala akong ibabayad. Binanggit niya ang isang halaga. Isang halagang kahit isanlako ang kaluluwa ko ay hindi ko kikitain sa paglalaba o pamamasukan. Hinakap ko ng mahigpit si Junjun habang naglalakad kami pabalik sa barong-barong. Ang araw ay sumisikat na. Tinutuyo ang mga putik ng bagyo, pero sa puso ko, nagsisimula pa lang ang tunay na unos. Tumingin ako sa direksyon ng mga matataas na building sa di kalayuan, kung saan naroon ang opisina ng mga Villacorta. Kailangan kong mabuhay, kailangan kong lumaban, kahit magmakaawa, kahit lumuhod, kahit ibenta ko ang natitirang dignidad ko, para kay Lakas, para sa anak ko. May kasabihan na kapag gipit, sa patalim kumakapit. Pero paano kung ang patalim mismo ay mapurol na at ayaw kang tanggapin? 1 linggo na akong naglalakad sa ilalim ng tirik na araw. Suot ang tsinelas,
na halos pudpud na ang swelas. Ang aking balat, na dati inaalagaan ng mamahaling lotion, ngayon ay sunog na at nanlalagkit sa pawis. Hawak ko ang isang pirasong folder na naglalaman ng aking resume o kung ano man ang natira sa kredibilidad ko. Pumasok ako sa isang grocery store na naghahanap ng kahera. Ang may-ari, isang ginang na may makapal na makeup, ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ikaw yung asawa ni Sir Arman Villacorta, di ba? Tanong niya. Ang boses ay matinis at puno ng malisya. Yung pinalayas dahil nagnakaw at nangaliwa. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Mabilis na kumalat ang balita. Ang impluwensya ni Mama Imelda ay parang lason na humalo na sa tubig ng buong bayan. Ma'am, hindi po totoo yon. Naghahanap lang po ako ng marangal na trabaho para sa anak ko. Pakiusap ko, pilit na nilulunok ang namumuong bara sa lalamunan. Naku, pas kami. Sagot niya sabay talikod. Baka mamaya pati benta namin mawala. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Lumabas ako ng tindahan na nakayuko. Ang hiya. Iyon ang pinakamabigat na dalahin. Ang pakiramdam na ang tingin sa iyo ng lahat ay isang kriminal. Kahit wala kang ginawang masama. Pagdating ko sa plaza, naupo ako sa isang bench. Gutom na ako. Ang huling kinain ko ay ang tirang lugaw ni Nanay Saling kaninang umaga. Tiningnan ko ang aking mga palad. Nanginginig ang mga ito. Paano ko bibilhan ng gamot si Junjun kung kahit pambili ng tubig ay wala ako? Tala? Napapitlag ako nang may tumawag sa pangalan ko. Isang lalaking nakasuot ng simpleng barong na medyo gusot na ang lumapit. May bitbit siyang makapal na envelope. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala siya. Si Lito. Ang kababata ko sa San Roque bago ako napangasawa ni Arman. Dati siyang payat na binatilyo na laging tinutukso. Pero ngayon, isa na siyang public attorney na tumutulong sa mga mahihirap. Dali-dali akong tumayo. Tinakpan ang mukha ko gamit ang folder. Ayokong makita niya ako ng ganito. Marumi, mabaho, at mukhang pulubi. Tala, ikaw nga. Masaya niyang bati. Pero agad na napalitan ng pag-aalala ang kanyang nangiti nang makita ang itsura ko. Anong nangyari? Balita ko, pinalayas ka raw? Wala ito, Lito. Ayos lang ako. Pagsisinungaling ko, kahit halata naman ang totoo. Sige, mauna na ako. Akmang aalis na ako nang hawakan niya ang braso ko. Hindi mahigpit, kundi may pag-iingat. Tala, huwag ka nang magkaila. Alam ko ang ginagawa ng mga Villacorta. Hawak ko ang kaso ng demolition sa San Roque. Walang puso ang mga taong yan. Dinukot niya ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang daang piso. Tanggapin mo ito. Para sa pagkain. Tinitigan ko ang pera. Kulay ube at dilaw na papel na makakasagot sa gutom ko at gatas ni Junjun. Pero umiling ako. Tinulak ko pabalik ang kamay niya. Hindi ako namamalimos, Lito. Matigas kong sabi. Kung gusto mo akong tulungan, hanapan mo ako ng trabaho. Kahit ano. Maglalaba, maglilinis ng kubeta. Kahit ano. Huwag lang limos. Natigilan siya. Nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata. Ibinalik niya ang pera sa bulsa. May alam akong karinderya sa palengke. Kailangan nila ng tagahugas ng pinggan. Mabigat ang trabaho at maliit ang sahod. Pero tatanggapin ko. Putol ko sa kanya agad. At doon nagsimula ang pagguho ng aking mga kamay para mabuo ang buhay ng aking anak. Sa loob ng 2 linggo, ang mundo ko ay umikot sa bundok ng mga sebo, kaning baboy, at matapang na sabon. Ang mga daliri ko na dati pinapahira ng almond oil ay nagkaroon ng mga bitak at sugat dahil sa kemikal. Ang likod ko ay parang puputok sa sakit kakayuko maghapon. Pero bawat gabi, pag-uwi ko kay Junjun na may dalang maliit na lata ng gatas, nawawala ang pagod ko. Sapat na sa akin na makita siyang humihinga. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang gabi,
Nagising ako sa kakaibang tunog. Hindi iyak, kundi parang huni ng kuting na nahihirapan. Binuksan ko ang gasera at muntik na akong mabitawan ito sa takot. Si Junjun. Kulay ube na ang kanyang buong mukha. Habol niya ang kanyang hininga at ang maliit niyang dibdib ay mabilis na umaangat baba pero parang walang hanging pumapasok. Anak! Diyos ko, anak! Sigaw ko. Binuhat ko siya. Tinatapik-tapik ang likod. Nanay Saling! Tulong! Dali-daling pumasok si Nanay Saling. Hinipo niya ang dibdib ng bata at namutla siya. Ang puso niya tala. Hindi na kaya ng gamot sa center. Kailangan na siyang dalhin sa ospital. Ngayon na. Wala akong pera. Humagulgol ako. Ang naipon ko sa paghuhugas ng pinggan ay ni hindi aabot sa pang-down payment sa emergency room. Bahala na. Yutang natin ang buhay ko kung kailangan, sagot ni Nanay Saling. Dinala namin siya sa pinakamalapit na pribadong ospital dahil iyon lang ang may gamit para sa puso. Tinanggap siya sa ER, kinabitan ng oxygen, pero hinarang ako ng nurse sa admission desk. Mrs., kailangan po ng 50,000 piso na deposito para ma-admit siya sa ICU at ang operasyon ay aabot ng ₱250,000. Kung wala po kayong pera, ililipat po namin siya sa public hospital. Mamamatay siya sa biyahe. Sigaw ko, lumuluhod sa harap ng nurse. Parang awa niyo na, gamutin niyo ang anak ko, magbabayad ako, kahit maging alipin niyo ako habang buhay. Pasensya na po, Mrs. Patakaran po ng ospital. Nanlumo ako. Tumingin ako sa salamin ng ER. Nakita ko ang refleksyon ko. Isang inang walang kwenta. Isang inang hindi kayang iligtas ang sariling anak dahil lang sa kakapusan ng papel na may mukha ng tao. Pinunasan ko ang aking luha. Tumayo ako. May isa pa akong baraha. Ang barahang isinumpa ko na hinding-hindi ko gagamitin. Ang dangal ko. Ano ba ang halaga ng dangal kung patay na ang anak mo? Wala. Basura. Bantayan niyo siya, nanay. Bilin ko kay Nanay Saling. Ang boses ko ay matigas at malamig. Babalik ako na may dalang pera. Tumakbo ako palabas ng ospital. Wala akong pambayad sa tricycle, kaya tinakbo ko ang 3 kilometro papunta sa mansyon ng mga Villacorta. Ang hangin ay humahampas sa mukha ko. Ang bawat hakbang ay mabigat, pero ang isip ko ay na kay Junjun lang. Nakarating ako sa pamilyar na itim na gate. Ang gate na minsan ay nagbukas para sa akin bilang donya, ngayon ay nakasarado sa akin bilang pulubi. Humigpit ang hawak ko sa mga rehas. Arman! Arman, lumabas ka! Sigaw ko. Parang awa mo na, ang anak mo. Mamamatay ang anak mo. Walang sumasagot. Ang mga ilaw sa mansyon ay nakabukas. Tila may kasiyahan sa loob. Naririnig ko ang tunog ng piano at tawanan. Habang ang anak ko ay nag-aagaw buhay, sila ay nagsasaya. Lumuhod ako sa semetoto. Hindi ko na ininda ang tingin ng mga dumadaan. Wala na akong pakialam sa sasabihin nila. Arman, pakiusap. Kahit wag mo na akong tanggapin. Iligtas mo lang siya. Kahit ibenta ko ang sarili ko sa inyo. Gagawin ko. Ilang sandali pa, bumukas ang maliit na pinto sa gate. Umangat ang ulo ko. Puno ng pag-asa. Pero hindi si Arman ang lumabas. Ang tumambad sa akin ay ang makintab na sapatos na may takong. Umangat ang tingin ko sa suot niyang pulang bestida na yari sa seda. At sa huli, sa mukha niyang puno ng pandidiri at pangungutya. Si Cheska, may hawak siyang baso ng wine. Tumingin siya sa akin na parang isa akong garapata sa kanyang aso. Ang ingay mo, sabi niya, sabay higop ng alak. Nakakaistorbo ka sa dinner namin. Wala rito si Arman. At kahit nandito siya, sa tingin mo ba lalabas siya para sa isang, ano nga ulit tawag sa'yo ni Tita Imelda? Ah, oo. Isang basurang gold digger? Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto ko siyang sakalin. Gusto ko siyang saktan. Pero mas kailangan ko ang pera niya kaysa sa paghihiganti ko.
Yumuko ako. Ang noo ko ay dumikit sa maruming semento sa paanan niya. Ma'am Cheska, garalgal kong sabi, kahit insultuhin niyo na ako, kahit ipatapon niyo ako, pahiran lang po ng pera. Kailangan lang ng anak ko ng operasyon. Nangangako ako, hinding-hindi na ako magpapakita sa inyo. Narinig ko ang mahina niyang tawa. Talaga? Gagawin mo ang lahat? Lahat po, sagot ko. Naramdaman ko ang malamig na likido na bumuhos sa aking ulo. Amoy alak. Binuhusan niya ako ng wine. Ayan, sabi niya habang tumutulo, ang mapulang alak sa aking muka na parang dugo. Yan ang abuloy ko sa anak mong mamatay na. Ngayon, lumayas ka na, bago ko pa ipawala ang mga aso. Kasabay ng malakas na kalabog ng pagsara ng gate ay ang tuluyang pagkadurog ng kung anong natitirang tao sa loob ko. Nanatili akong nakaluhod sa semento kahit matagal nang nakasara ang itim na gate. Ang amoy ng alak na ibinuhos sa akin ni Cheska ay humahalo sa amoy ng aking sariling pawis at desperasyon. Malagkit, mapait, at nakakasulasok. Sa isang bintana sa ikalawang palapag ng mansyon, may naaninag akong anino. Hinawi ng isang kamay ang kurtina ng bahagya. Alam kong si Arman yon. Alam kong nakita niya ang lahat. Kung paano ako lumuhod, kung paano ako binaboy ng bago niyang asawa, at kung paano ako itinaboy na parang asong ulol. Hinintay kong bumukas muli ang gate. Hinintay kong tumakbo siya palabas para yakapin ako, para sabihing, tama na, ililigtas ko ang anak natin. Pero nanatiling nakasara ang gate at dahan-dahang bumalik ang kurtina sa dati nitong pwesto, tinatakpan ng huling silip ng liwanag mula sa kanyang mundo. Sa sandaling iyon, may kung anong namatay sa loob ko. Hindi ito ang pag-asa, kundi ang kahibangan. Ang kahibangan na may natitira pang Arman na minahal ko. Ang lalaking iyon ay matagal nang patay. Ang nasa loob ng mansyon ay isa na lamang anino na walang buto at walang puso. Tumayo ako. Masakit ang aking tuhod. Nanginginig ang aking mga binti. Pero tuyo na ang aking mga mata. Wala nang luhang pumatak. Ubos na. Naibuhos ko na ang lahat ng iyak na nakalaan para sa buhay na ito. Mula ngayon, ang bawat patak na lalabas sa aking katawan ay hindi na luha, kundi pawis ng pagsisikap at dugo ng aking mga kaaway. Tumalikod ako sa mansyon ng mga Villa Corta. Hindi na ako muling lilingon. Tumakbo ako pabalik sa aming barong-barong, hindi dahil sa takot, kundi dahil may misyon ako. Kailangan kong kalkalin ang bawat sulok ng bahay. Baka may maitinda. Baka may naitagong barya si Nanay Saling. Baka may gamit si tatay na pwede kong isanla. Pagpasok ko sa madilim na kwarto, parang dinaanan ng bagyo ang aking isip. Hinalughog ko ang aming mga damit. Wala. Hinalughog ko ang ilalim ng banig. Wala. Napatingin ako sa sulok kung saan nakalagay ang kalawanging lata ng biskwit, ang pamana ni tatay na itinapon ni Mama, Imelda. Dali-dali ko itong kinuha. Binuksan ko ang takip. Walang laman kundi hangin at alikabok. Wala. Sigaw ko sa galit. Inihagis ko ang lata sa pader sa tindi ng frustration. Wala kang kwenta. Lahat kayo walang kwenta. Tumama ang lata sa semento ng malakas. Sa lakas ng impact, hindi lang takip ang natanggal. Ang ilalim ng lata ay humiwalay. At may isang manipis na bagay na nahulog mula sa isang sekretong lagayan na hindi ko alam na naroon. Natigilan ako. Lumapit ako at pinulot ang mga bagay na yon sa ilalim ng liwanag ng gasera, isang lumang kwaderno na gawa sa balat ng hayop at isang dokumentong naninilaw na sa kalumaan. Binuksan ko ang dokumento. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ko nang mabasa ko ang nakasulat sa itaas. Torrens Title. Original Certificate of Title. Ang pangalan ng may-ari, Teodoro Magbanua, ang aking ama. Ang lokasyon, buong nasasakupan ng Sitio San Roque at ang baybayin nito. Nanginig ang aking mga kamay.
Ang lupang tinitirikan ng bahay ni Nanay Saling, ang lupang kinakamkam ng mga Villacorta para gawing resort, ang lupang dahilan kung bakit nila kami pinalayas. Ay pag-aari ko, pag-aari namin. Kaya pala, kaya pala ayaw ibigay ni Mama Imelda ang lata noong una. Kaya pala pinatay nila si tatay. Nakaupo ako sa ginto habang namamalimos ako ng barya. Binuksan ko naman ang kwaderno. Puno ito ng mga guhit. Hindi basta guhit, kundi mga disenyo ng alahas na kakaiba at detalyado. Ang sining ng itim na bakal, nakasulat sa unang pahina. Ito ang sikreto ng aking ama. Ang kakayahang gawing obra maestra ang mga basurang metal. May nahulog na maliit na papel mula sa kwaderno. Sulat kamay ni tatay. Anak, ang tunay na halaga ay wala sa kislap ng ginto, kundi sa tibay ng bakal na dumaan sa apoy. Huwag kang magtitiwala sa mga Villacorta. Sila ang magnanakaw ng ating liwanag. Napapikit ako. Huli na tatay. Nagtiwala na ako at ito ang naging kapalit. Pero hindi pa huli para kay Junjun. Tiningnan ko ang Torrance title. Hindi ko ito magagamit ngayon. Matagal ang proseso sa korte at kailangan ni Junjun ng operasyon ngayong gabi. Kung ibebenta ko ito ng madalian, lolokohin lang ako ng mga ahente. Kailangan ko ng pera ngayon. Napatingin ako sa aking daliri, ang singsing. Ang manipis na gintong singsing na ibinigay ni Arman noong nagtanan kami. Sabi niya noon, ito lang ang kaya niya, pero ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Isang kasinungalingan. Hinubad ko ang singsing, ang daling tanggalin. Wala nang kapit, wala nang bigat. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon. Ito ang huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa kanya. Kinuha ko ang martilyo ni tatay sa ilalim ng mesa. Ipinatong ko ang singsing sa ibabaw ng isang pirasong riles na ginagawang pandayan. Sa bawat hampas ng martilyo, dinurog ko ang alaala ni Arman. Blag para sa pagpapalayas. Blag para sa pang-aalipusta. Blag para sa pagtalikod niya sa amin ng anak ko. Ang bilog na singsing ay naging isang pira-pirasong ginto na lamang. Walang hugis, walang anyo. Inilagay ko ang mga piraso ng ginto sa bulsa kasama ang titulo ng lupa. Babalik ako sa ospital. Isasanla ko ang mga pira-pirasong gintong ito. Sasabihin ko sa pawn shop na scrap gold ito. Mas mababa ang halaga, pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga ay mawala na ang hugis ng singsing na yon sa buhay ko. At ang titulo? Itatago ko ito. Ito ang magiging alas ko. Tumayo ako at humarap sa maliit na salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay may bahid pa ng alak sa buhok at dumi sa mukha. Pero ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang biktima. Mata na ito ng isang mangangaso. Magpagaling ka, Junjun, bulong ko sa hangin. Dahil paglabas natin ng ospital, sisimulan nating sunugin ang kaharian nila. Lumabas ako ng barong-barong habang ang unang liwanag ng umaga ay sumisilip sa silangan. Tapos na ang bagyo sa labas, pero ang bagyo sa loob ko, nagawa sa apoy at bakal, ay nagsisimula pa lamang. Ang mga pira-pirasong ginto mula sa aking dinurog na singsing ay naging dugtong sa buhay ni Junjun. Tinanggap ito ng isang sanglaan sa presyong mas mababa pa sa kalahati ng tunay nitong halaga, ngunit sapat na para maitawid kami sa unang operasyon. Ligtas ang anak ko. Pero simula pa lang yon ng aming kalbaryo. Sabi nila, mabilis ang panahon kapag masaya ka, pero kapag naghihirap ka, ang 5 taon ay parang 5 siglo. Hindi naging madali ang pagbangon. Walang fairy godmother na dumating para bigyan ako ng magandang damit at karwahe. Ang mayroon lang ako ay ang maitim na usok ng welding machine, ang mga paso sa aking balat, at ang lumang kwaderno ni tatay. Sa umaga, ako si Tala, ang labandera na kumukuha ng maruruming damit ng mga kapitbahay para may pambili ng bigas. Namaga ang aking mga kamay sa kakukusot.
At ang likod ko ay parang laging babigay sa bigat ng mga palanggana. Tagabi, kapag tulog na si Junjun at si Nanay Saling, nagiging panday ako. Sa maliit na sulok ng aming kusina, gamit ang mga ritasong tanso at bakal na napulot ko sa junk shop, sinimulan kong buhayin ang sining ng aking ama. Ang filigree, ang maselang paglilala ng manipis na metal para maging palamuti. Natutunan ko na ang bakal, kapag idinaan sa matinding apoy, ay lumalambot at sumusunod sa gusto mong hugis. Parang ako. Ang dating tala na marupok ay sinunog ng tadhana para maging matibay na asero. Isang araw, habang naglalako ako ng isda sa palengke, suot ang aking gawang hikaw. Isang simpleng disenyo ng sampagita na gawa sa nangingitim na pilak. Napansin ako ng isang matandang mestiza. Iha, tawag niya, hindi sa panindang isda nakatingin, kundi sa tenga ko. Saan mo nabili yan? Ang ganda ng pagkakagawa. Pulido, pero may lungkot ang disenyo. Gawa ko po, ma'am. Sagot ko, pinupunasan ng malansa kong kamay sa apron. Binili niya ito sa halagang 5,000 piso. Isang halagang katumbas ng 2 buwang kita ko sa isda. Siya si Doña Mercedes, isang kolektor ng sining. Siya ang naging tulay ko. Mula sa palengke napunta ang mga gawa ko sa maliliit na bazar, hanggang sa makapasok sa mga eksklusibong auction. Hindi ko ginamit ang pangalang Tala Villacorta, patay na ang babaeng yon. Ang ipinakilala ko sa mundo ay si Solstice, ang tawag sa pinakamahaba at pinakamadilim na gabi bago sumikat ang araw. Ang aking mga alahas ay hindi gawa sa purong ginto na kumikinang sa yabang. Gawa ito sa pinaghalong itim na bakal, pilak, at mga batong hiyas na hindi perpekto, mga alahas na may kwento ng paghihirap at tagumpay. Naging patok ito sa mga mayayamang sawang-sawa na sa mga komersyal na diamante. Sa loob ng 5 taon, ang barong-barong namin sa San Roque ay naging isang maayos na bungalow na may malawak na bakuran para makatakbo si Junjun. Hindi mansyon, pero tahanan. Si Nanay Saling ay hindi na kailangang maghilot. Siya na ang tagapamahala ng aking mga tauhan sa maliit na paggawaan sa likod bahay. At si Lito ang naging sandalan ko. Siya ang nag-asikaso ng papeles ng lupa ni tatay ng palihim. Siya ang naging ama-amahan ni Junjun. Madalas ko silang pagmasdan habang naglalaro ng basketball sa bakuran. Tito Lito, shoot mo na! Sigaw ni Junjun, na ngayon ay malusog na at masigla, bagamat may peklat sa dibdib mula sa operasyon. Heto na! Tatawa si Lito, sabay buhat kay Junjun. Napapangiti ako habang pinagmamasdan sila mula sa bintana ng aking opisina. Ang puso ko, na akala ko'y naging bato na, ay unti-unting lumalambot dahil sa kanila. Pero sa tuwing maaalala ko ang mga Villacorta, muli itong tumitigas. Habang umaangat ako, baligtad naman ang nangyayari sa kanila. Ayon sa mga balita at sa mga impormasyong nakalap ni Lito, nasa bingit na ng bangkarota ang Villacorta Land. Ang proyektong resort sa San Roque ay 5 taon nang nakatingga. Hindi makapaglabas ng pondo ang bangko dahil may cloud of doubt sa titulo ng lupa, isang problemang legal na lihim na inumpisahan ni Lito gamit ang titulo ni tatay. Si Cheska, sa halip na tumulong, ay lalong nagwaldas ng pera sa pagsusugal at pagbili ng mga luho para takpan ng stress. Si Arman naman ay naging sunod-sunuran, isang CEO na walang kapangyarihan, habang si Mama Imelda ay nagkakasakit na sa kakaisip kung paano sasalagin ang mga kaso. Dumating ang takdang panahon. Isang umaga, pumasok si Lito sa aking opisina. Ibinaba niya ang isang makapal na sobre sa aking mesa na gawa sa mahogany. Ang mukha niya ay seryoso, pero may kislap ng tagumpay sa mga mata. Dumating na ang demand letter ng bangko sa kanila. Tala, balita ni Lito, binibigyan na lang sila ng 3 buwan para bayaran ang bilyong-pisong utang o kukunin ng bangko ang lahat, pati ang mansyon nila.
Kinuha ko ang sobre at binuksan. Nandoon ang listahan ng mga assets na isusubasta. At may isa pa, dagdag ni Lito. May inilabas siyang isang imbitasyon. Kulay ginto at pula. Magarbo, pero amoy desperasyon. Nag-oorganisa si Imelda ng isang charity gala at auction. Ibebenta nila ang mga natitirang antique at alahas ng pamilya para makalikom ng pera. At inimbitahan nila ang pinakasikat na jewelry designers sa bansa ngayon para maging guest of honor. Umaasang magdodonate ito ng malaking halaga. Tiningnan ko ang pangalan sa imbitasyon, Miss Solstice. Napangiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa mata. Gusto nilang makilala si Solstice? Tanong ko habang hinahaplos ang peklat sa aking leeg na natatakpan ng kwintas. Pagbigyan natin sila. Tumayo ako at lumapit sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang tala na nakaduster at amoy kusina. Ang babaeng ito ay nakasuot ng itim na silk blouse, may matalas na tingin at may aura ng kapangyarihan. Handa na ba ang papeles ng San Roque? Tanong ko kay Lito. Handang-handa na. Sa oras na magpakilala ka, ikaw na ang may hawak ng leeg nila. Tumingin ako sa labas kung saan naglalaro si Junjun. 5 taon, Lito. 5 taon akong nagtiis na tawaging magnanakaw at puta ng buong bayan. Mahina kong sabi. Ngayon, matitikman nila kung paano ang mawalan ng lahat. Hindi ko sila papatayin. Hahayaan ko silang mabuhay para makita nila kung sino ang tunay na may-ari ng basurang itinapon nila. Ang telepono sa aking mesa ay tumunog. Ang sekretarya ko. Ma'am, tumatawag po ang opisina ni Mrs. Imelda Villacorta. Kino-confirm po kung dadalo si Mrs. Solstice sa gala. Huminga ako ng malalim. Ito na. Sabihin mo, sagot ko sa telepono, ang boses ko ay matatag at puno ng lamig. Darating ako at may dala akong regalo na hinding-hindi nila makakalimutan. Binaba ko ang telepono. Ang laro ay nagsimula na. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nagniningning sa liwanag ng libu-libong kristal ng chandelier. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at champagne. Isang matamis na halimuyak na pilit nagtatakip sa umaalingasaw na baho ng pagkakautang ng pamilya Villacorta. Dumalo ang lahat ng sino sa lipunan, mga politiko, donya at mga negosyante. Pero alam ko at alam ni Lito na ang gabing ito ay hindi tungkol sa kawanggawa. Ito ay isang desperadong palabas ni Mama Imelda, isang huling sugal para makahakot ng investors bago tuluyang hatakin ng bangko ang kanilang mga ari-arian. Nakatayo ako sa may malaking pinto, nakamasid mula sa dilim. Suot ko ang isang black velvet gown na yumayakap sa aking katawan. Simple pero agaw pansin dahil sa lalim ng kulay nito. Sa aking leeg ay nakasuot ang obra maestra ko. Ang Phoenix Rising, isang kwintas na gawa sa itim na bakal na pinupuluputan ng purong ginto at may palawit na pulang ruby na kasing kulay ng dugo. Handa ka na ba? Bulong ni Lito sa aking tabi. Suot niya ang isang eleganteng barong. Mukha na siyang kagalang-galang na abogado, malayo sa batang uhugin sa San Roque. Matagal na akong handa, sagot ko. Simulan na natin. Bumukas ang malaking pinto. Sabay-sabay na napalingon ang mga bisita. Ang ingay ng tawanan at kwentuhan ay unti-unting namatay hanggang sa ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang tugtog ng violin. Pumasok ako ng taas noo. Ang bawat hakbang ko ay may ritmo ng isang reyna na nagbabalik sa kanyang kaharian. Hindi ako yumuko. Hindi ako ngumiti ng pilit. Tiningnan ko sila isa-isa sa mata. Sa gitna ng bulwagan, nakita ko sila. Si Mama Imelda, nakasuot ng Makati na ternong puno ng burda, ay napatigil sa pagpaypay. Si Arman, na may hawak na baso ng whiskey, ay halos mabitawan ito nang makita ako. At si Cheska, na nakakapit sa braso ni Arman, ay naningkit ang mga mata sa inggit at pagtataka.
Hindi nila ako nakilala agad. Paano nga naman nila makikilala ang babaeng pinalayas nila sa ulan sa katauhan ng babaeng ito na balot ng karangyaan? Ang tala na kilala nila ay kuba sa trabaho, losyang at amoy kusina. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay si Solstice. Sino siya? Rinig kong bulungan ng mga tao. Napakaganda ng kwintas niya. Lumapit si Mama Imelda. Ang kanyang nangiti ay peke at puno ng interes sa aking alahas. Welcome, welcome! Bati niya. Bagamat halatang kinikilatis niya kung magkano ang halaga ng suot ko. Ikaw siguro si Miss Solstice, ang sikat na designer? Ikinagagalak kitang makita. Ako si Doña Imelda Villacorta. Inabot niya ang kanyang kamay. Ang kamay na yon na dating dumuduro sa akin, ngayon ay nakalahad para makipagkamay. Tinitigan ko ang kamay niya ng ilang segundo bago ko ito tinanggap ng marahan. Malamig ang kamay ko. Naramdaman kong napaatras siya ng bahagya sa lamig ng aking hawak. Ikinagagalak ko rin po, Mrs. Villacorta. Sagot ko. Binago ko ang tono ng aking boses. Mas mababa, mas formal, walang bahid ng probinsyanang punto. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyong sitwasyon at nandito ako para tumulong. Oo, napakabait mo. Sagot niya, sabay hila kay Arman. Ito nga pala ang anak ko, si Arman, ang CEO ng Villacorta Land, at ang kanyang asawa, si Cheska. Humarap ako kay Arman. Sa malapitan, nakita ko ang mga guhit ng pagod sa kanyang mukha. Wala na ang kislap ng kayabangan na nakita ko noong gabing ipagtabuyan niya ako. Ang natira na lang ay isang lalaking pagod at talunan. Tinitigan niya ako. May pagkilala sa kanyang mga mata. Isang déjà vu. Kumunot ang kanyang noo. Mrs. Solstice, sabi ni Arman, tila hinihipnotismo. Parang nagkita na tayo noon. Ngumiti ako ng matipid. Marahil, minsan ang mga mukha ay parang mga multo ng nakaraan, Mr. Villacorta. Bumabalik para maningil. Napalunok siya. Hindi niya naintindihan, pero naramdaman niya ang kilabot. Biglang sumingit si Cheska. Hinila niya si Arman palapit sa kanya. Tila minamarkahan ng teritoryo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Puno ng insecurity. Ang bigat naman yata ng kwintas mo. Mataray na puna ni Cheska. Gawa ba yan sa bakal? Parang hindi bagay sa isang formal event. Dito sa amin, puro diamonds at gold lang ang sinusuot. Napatahimik ang mga nasa paligid. Isang insulto. Hinawakan ko ang palawit ng aking kwintas. Tama ka, Mrs. Villacorta. Mahinahon kong sagot. Pero ang bawat salita ay may talim. Gawa ito sa itim na bakal. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang ginto, madaling matunaw sa apoy, madaling ibenta, madaling mawala. Pero ang bakal ay tumitibay habang pinapanday sa hirap. Ito ay simbolo ng tatag na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman ng asawa mo. Namutla si Cheska. Ang mga bisita ay nagpalakpakan ng mahina. Humanga sa aking sagot. Drinks? Alok ng isang waiter na dumaan. Kumuha si Arman ng isang baso ng red wine at inabot sa akin. Please, have a drink, Miss Solstice. Pampalubag loob ni Arman. Gusto niyang magpapogi. Tinanggap ko ang baso. Tinitigan ko ang pulang likido. Naalala ko ang gabing lumuhod ako sa gate nila. Naalala ko ang pagbuhos ng wine sa aking ulo. Ang lagkit. Ang hiya. Dahan-dahan, inilapit ko ang baso sa aking bibig, pero bago ito dumampi, ibinaba ko rin agad at ibinuhos ang laman nito sa isang paso ng halaman sa aking tabi. Natigilan silang lahat. Isang malaking disrespect. Ay, pasensya na, sabi ko nang walang bahid ng pagsisisi habang pinupunasan ang aking daliri gamit ang isang puting panyo. Hindi kasi ako umiinom ng mumurahing alak. Sumasakit ang sikmura ko sa mga bagay na peke. Namula si Mama Imelda sa galit. Ito na ang golden moment ko.
Ang makita silang mapahiya sa sarili nilang teritoryo. Sino ka ba talaga? Nanggigigil na tanong ni Mama Imelda. Lumapit siya ng husto sa akin. Ang boses niya ay nanginginig. Ang yabang mo para sa isang bisita lang. Pamilyar ka. Yang mga mata mo, nakita ko na yan sa isang katulong. Ngumiti ako. Isang nangngiti na hindi umabot sa mata. Isang ngiti na puno ng panganib. Humakbang ako palapit kay Mama Imelda. Sobrang lapit na naaamoy ko ang kanyang takot. Inayos ko ang buhok ko sa likod ng tenga. Sadyang ipinakita ang maliit na peklat sa ilalim ng aking panga. Ang peklat kung saan niya ako hinagisan ng platito noon dahil malamig ang kape niya. Nakita niya ang peklat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ikaw. Bulong niya. Parang nakakita ng multo. Yumuko ako at bumulong sa kanyang tenga. Sapat lang para siya at si Arman ang makarinig. Ang boses ko ay parang hanging galing sa libingan. Ako yung labandera na pinalayas nyo sa gitna ng bagyo, Mama Imelda. Ako yung basurang itinapon nyo. Umatras ako at tiningnan silang tatlo. Takot, gulat, at hindi makapaniwala. At nandito ako para bilhin ang bahay na ito. Dagdag ko ng malakas para marinig ng lahat. Kasama na ang mga tao sa loob nito. Bago pa sila makasagot, tumalikod na ako at naglakad palayo. Iniiwan silang nakatulala habang ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsisimula ng umugong na parang mga bubuyog. Sa labas ng pinto, sinalubong ako ni Lito. Ayos ka lang? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Nanginginig ang kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Oo, Lito? Sagot ko habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. Nagsisimula pa lang tayo. Pero sa loob ng ballroom, narinig ko ang tunog ng pagkabasag ng baso. Isang senyales na ang kanilang perpektong mundo ay nagsisimula ng magkalamat. Ang umaga pagkatapos ng charity gala ay hindi nagdala ng kapayapaan sa mansyon ng mga Villacorta. Sa halip, nagdala ito ng bagyo na higit pa sa unos na sumira sa buhay ko 5 taon na ang nakararaan. Nasa balkonahe ako ng aking bagong bahay, humihigop ng kape habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa San Roque. Wala na ang mga barong-barong, wala na ang bundok ng basura. Sa tulong ng kita ng solstice, unti-unti kong pinaayos ang lugar. May mga sementado ng daan, may mga poste ng ilaw, at ang mga dating kapitbahay ko ay may disenteng hanap buhay na sa aking paggawaan. Napadala na ang mga sulat, tala. Bungad ni Lito habang naglalakad palapit sa akin. May bitbit siyang briefcase. Sa oras na ito, natatanggap na nila ang cease and desist order. Napangiti ako. Hindi ngiting masaya, kundi ngiting mapait. Anong reaksyon nila? Tanong ko. Ayon sa source ko sa loob, nagwawala na si Imelda. Tama si Lito. Sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng mansyon ng mga Villacorta, nagkakagulo na ang lahat. Ayon sa kwento, pagkabukas ni Mama Imelda ng sobre na galing sa opisina ni Lito, hinimatay siya, hindi dahil sa sakit, kundi sa galit. Ang dokumentong hawak niya ay nagpapatunay na ang lupang kinatitirikan ng kanilang ipinagmamalaking Villacorta Coastal Resort, ang proyektong inutang nila ng bilyon-bilyon, ay hindi sa kanila. Nakapangalan ito kay Teodoro Magbanua, ang aking ama, at ang nag-iisang tagapagmana ay ako, si Tala Magbanua. Ibig sabihin, bawat pader na itinayo nila, bawat hukay na ginawa nila ay iligal at pwede ko silang paalisin anumang oras. Imposible ito, sigaw ni Cheska habang binabasa ang titulo sa harap ni Arman. Ang tatay niya ay isang hamak na panday. Paano siya nagkaroon ng ancestral domain title? Peke ito. Lulutuin ko sila sa korte. Hindi peke yan, Cheska. Mahinang sagot ni Arman. Nakasubsob ang muka sa kanyang mga palad.
Naalala ko na, noong bata pa ako, kinukwento ni Papa na may nawawalang titulo ang lupaing ito. Akala nila ay nasunog na. Yun pala, nasa pamilya ni Tala. E di kasalanan mo. Bulyaw ni Cheska. Sabay bato ng vase sa dingding. Ang tunog ng pagkabasag ay umaling-awngaw sa buong kwarto. Kung hindi mo sana pinalayas ang babaeng yun, edi sana sa atin pa rin ang lupang ito. Napakatanga mo, Arman. Napakawalang kwenta mong lalaki. Tiningnan ni Arman ang kanyang asawa. Dati, akala niya si Cheska ang premyo. Maganda, mayaman, sosyal. Pero ngayon, nakikita na niya ang tunay na anyo nito. Isang halimaw na mukhang pera. Bigla niyang naalala si Tala. Si Tala na nagluluto ng kare-kare. Si Tala na tinatahi ang butones niya. Si Tala na minahal siya kahit wala siyang maibigay. Bawiin mo siya. Utos ni Mama Imelda, nakakagising lang, namumutla, pero matapang pa rin ang hiya. Arman, suyuin mo si Tala. Gamitin mo ang anak niyo. Sabihin mo, gusto mong makita ang bata. Kapag nakuha mo na ang loob niya, papirmahin mo siya sa quitclaim deed. Utuin mo. Napailing si Arman. Ma, galit siya sa atin. At may karapatan siyang magalit. Wala akong pakialam sa karapatan niya. Sigaw ni Imelda. Ang pakialam ko ay ang pangalan natin. Kapag nalaman ng publiko na squatters tayo sa sarili nating proyekto, tapos na tayo. Gawin mo ang sinasabi ko. Habang nagplaplano sila ng panloloko, nag-iiba naman ang ihip ng hangin sa aking tahanan. Si Junjun, na ngayon ay 5 taong gulang na, ay tumatakbo palapit sa akin. Suot niya ang kanyang school uniform. Malusog na siya. Kulay rosas na ang kanyang pisngi. Malayo sa batang muntik nang mamatay sa bisig ko. Mama! Mama! Tawag niya. Sabi ng classmates ko, ang yaman daw natin kasi ikaw si Solstice. Totoo ba yun? Lumuhod ako para magkapantay kami. Inayos ko ang kanyang kwelyo. Anak, hindi tayo mayaman dahil sa pera. Paliwanag ko ng malumanay. Mayaman tayo dahil meron tayong isa't isa. At mayaman tayo dahil hindi tayo nanloloko ng kapwa. Tandaan mo yan. Opo, Mama. Sagot niya. Sabay halik sa pisngi ko. Si Tito Lito po ba susundo sa akin mamaya? Nagkatinginan kami ni Lito. Tumango siya. Oo, Junjun. Ako ang susundo sa'yo. Kakain tayo ng ice cream. Pangako ni Lito. Nang makaalis na ang school bus ni Junjun, naiwan kaming dalawa ni Lito sa gate. Mag-ingat kayo. Babala ko. Desperado na sila. Ang taong desperado ay parang hayop na nasukol, nangangagat. Huwag kang mag-alala. May mga security na nakabantay sa school at hindi ko hahayaang madaplisan man lang ng lamok si Junjun. Paniniguro ni Lito. Hinawakan niya ang kamay ko ng sandali. Isang haplos na nagpapahiwatig ng, nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Pero tama ang hinala ko. Ang kasamaan ay hindi natutulog. Sa isang madilim na sulok ng opisina ng Villacorta Land, habang abala si Arman sa pakikipagtalo sa mga abogado, may tinatawagan si Cheska. Hawak niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi sa puot. Ayaw niyang matalo. Hindi siya pwedeng maging wife of a bankrupt CEO. Siya dapat ang bida. Hello? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Boses na garalgal, parang galing sa ilalim ng lupa. Mang Carding, bulong ni Cheska, tumitingin-tingin sa paligid para siguraduhing walang nakakarinig. Yung pinag-usapan natin dati, ituloy mo na. Sigurado ka ba, ma'am? Bata yon. Sagot ng lalaki. Wala akong pakialam, gigil na bulong ni Cheska. Kailangan ko ng alas. Kailangan kong lumuhod sa akin ang babaeng yun at ibigay ang lupa. Kapag nakuha mo ang bata, ako na ang bahala sa nanay niya. Sige, doble ang bayad. Kahit triple. Basta gawin mo ngayon din. Binaba ni Cheska ang telepono. Tumingin siya sa salamin ng kanyang compact powder.
Ngumiti siya. Isang ngiti ng demonyo. Tingnan natin kung gaano katigas ang bakal mo, tala, kapag ang puso mo na ang pinupukpok, bulong niya sa sarili. Sa eskwelahan, masayang naglalaro si Junjun sa playground habang hinihintay ang dismissal. Ang mga gardya ay nasa gate, mahigpit ang seguridad. Pero ang panganib ay hindi laging dumadaan sa gate. Minsan, nakangiti ito at may dalang regalo. Isang lalaking nakauniforme ng janitor ang dahan-dahang lumapit sa bakod kung saan naghahabol ng bola si Junjun. Psst, bata. Tawag ng lalaki. Lumingon si Junjun. Po? May pinabibigay ang mama mo, sabi ng lalaki. Sabay labas ng isang laruang robot na matagal nang gusto ni Junjun. Sabi niya, sumama ka daw sa akin sa likod kasi nandoon ang kotse niya. Surprise daw. Inosente ang mga mata ni Junjun. Narinig niya ang salitang mama. At dahil pinalaki siya sa pagmamahal, hindi niya alam na may mga taong kayang gamitin ang pagmamahal na yon bilang patalim. Talaga po? Tanong ni Junjun. Humahakbang palapit sa bakod. Oh, halika. Yaya ng lalaki. Binubuksan ang isang maliit na butas sa wire fence na sinadya niyang sirain kanina. Sa aking opisina, biglang nabasag ang tasa ng kape na hawak ko. Tumapon ang mainit na likido sa sahig pero hindi ko naramdaman ang init. Ang naramdaman ko ay isang matinding kabog sa aking dibdib, ang kutob ng isang ina. May mali. Dali-dali kong kinuha ang telepono at tinawagan si Lito. Ring, ring, ring. Walang sumasagot. At sa sandaling iyon, alam ko na nagsimula na ang tunay na digmaan. Walang mas bibilis pa sa tibok ng puso ng isang inang nawalan ng anak. Sabi nila, ang takot ay nakakapagpabagal ng oras pero sa akin, ang bawat segundo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking katinuan. Pagdating ko sa eskwelahan, sinalubong ako ng gulo. Ang guro ni Junjun ay umiiyak, nanginginig, habang nagpapaliwanag sa pulis. Ang gate ay bukas. Ang bakod sa likod ay sira. At ang anak ko ay wala. Sorry po, Ma'am Solstice, hagulgol ng guro. Akala po namin sinundo nyo na. May janitor po na nagsabi. Hindi ko na tinapos ang pakikinig. Alam ko na kung sino. Hindi janitor ang kumuha sa kanya. Tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Ang kamay ko ay nanginginig nang sagutin ko ito. Ang paligid ay naglaho. Ang ingay ng mga pulis. Ang yak ng guro. Lahat ay naging blangko. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabigat na paghinga sa kabilang linya. Hello? Boses ko. Garalgal at puno ng takot. Tala, iha. Sagot ng isang pamilyar na boses. Malambing. Masuyo. Pero sa pandinig ko ito ay boses ng demonyo. Huwag kang mag-alala. Kasama ko ang apo ko. Ang payat pala niya, no? Pero mukhang sarap na sarap siya sa chocolate ice cream na binili ko. Napahawak ako sa hood ng aking kotse para hindi ako matumba. Si Mama Imelda. Nasaan ang anak ko? Sigaw ko, pero pilit kong pinatatag ang boses ko. Imelda, kapag may nangyaring masama sa kanya, ipinapangako ko. Hindi lang lupa ang kukunin ko sa inyo, pati ang kaluluwa nyo. Tumawa siya ng mahina. Tawang pangdonya na sanay na nakukuha ang lahat. Ang tapang mo na talaga. Pero huwag kang mag-alala. Ligtas siya. Hanggat masunurin ka. Pumunta ka rito sa mansyon. Ngayon din. Ikaw lang mag-isa. Huwag kang magsasama ng pulis. Kundi, baka hindi na kayo magkita habang buhay. Pupunta ako. Sagot ko agad. Huwag niyo siyang sasaktan. Dalahin mo ang titulo at ang quitclaim. Magdi-dinner tayo. Namataw ang tawag. Tumingin ako kay Lito, nakakarating lang. Pawisan at puno ng pag-aalala. Alam niya agad sa ekspresyon ko kung ano ang nangyari. Akmang sasakay siya sa kotse ko pero pinigilan ko siya. Kailangan kong pumunta mag-isa, Lito? Sabi ko, hawak ang kanyang braso. Hawak nila si Junjun. Bitag yan, tala.
Protesta ni Lito. Hindi ka pwedeng pumasok sa lungga ng mga ahas nang walang proteksyon. Tinitigan ko siya sa mata. Ako ang proteksyon, pero kailangan ko ng backup. Alam mo na ang gagawin mo. Tumamango si Lito, bagamat labag sa loob niya. Naiintindihan niya. Ito ang sayaw namin sa nakalipas na 5 taon. Ako ang pain. Siya ang bitag. Pinaandar ko ang sasakyan. Ang biyahe papunta sa Villacorta Mansion ay tila biyahe papunta sa impyerno. Bawat kanto, bawat puno na nadadaanan ko ay nagpapaalala sa gabing pinalayas ako. Pero ngayon, hindi ako uuwi para magmakaawa. Uuwi ako para maningil. Pagdating ko sa gate, bukas ito. Walang gwardiya. Tila hinihintay talaga ako. Pumasok ako sa malaking pinto. Ang loob ng mansyon ay madilim, tipid sa ilaw. Ang mga dating magagarbong painting ay wala na sa dingding, naibenta na siguro. Ang hangin ay amoy luma, amoy ng yaman na nabubulok. "Mama!" Sigaw ng isang tinig na nagpatigil ng mundo ko. "Junjun!" Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Junjun sa sofa. May hawak siyang malaking bowl ng ice cream. Sa tabi niya, nakatayo ang 2 malalaking lalaki na nakahalukip-kip. Mga goons, akmang tatakbo ako palapit sa kanya, pero hinarang ako ng isang lalaki. "Diyan ka lang," utos nito. "Okay lang ako, mama." Masayang sabi ni Junjun, walang kamalay-malay na bihag siya. Sabi ni Lola, "Dito muna ako sleepover. Ang sarap ng ice cream." Lola, ang salitang yon ay parang lason na lumabas sa bibig ng inosente kong anak. Mula sa hagdan, bumaba si Mama Imelda. Suot niya ang isang silk robe, pero halata sa mukha niya ang stress. Ang buhok niya ay hindi maayos, at ang mga mata niya ay may wild look. Sa likod niya nakasunod si Arman, nakayuko, hindi makatingin sa akin. At sa isang sulok, nakaupo si Cheska, umiinom ng wine, nakangiti ng nakakaloko. "Simple lang ang gusto ko, tala." Panimula ni Imelda habang umuupo sa tapat ni Junjun, hinahaplos ang buhok ng bata. Kinilabutan ako sa haplos na yon. "Pirmahan mo ito. Ilipat mo sa pangalan ni Arman ang lupa. At pwede mo nang iuwi ang anak mo." Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa. Tumingin ako kay Arman. "Arman," tawag ko. "Hahayaan mo ba ito? Anak mo yan. Dinamay niyo ang bata sa kasakiman niyo?" Tumingin si Arman sa akin tapos kay Junjun. Nakita ko ang pagtatalo sa mata niya. Takot, hiya, at karuwagan. "Tala, pirmahan mo na lang," mahina niyang sabi. "Para matapos na. Wala naman kaming gagawing masama kay Junjun. Gusto lang naman ni Mama na masalba ang pamilya." "Pamilya?" Tumawa ako ng mapakla. "Anong klaseng pamilya ang nangingidnap ng sariling kadugo?" "Huwag ka nang magdrama!" Sigaw ni Cheska mula sa sulok. Tumayo siya, medyo gewang sa kalasingan. "Pirmahan mo na yang wisit na papel na yan. Akin ang lupang yan. Akin ang resort na yan." Napatingin si Junjun kay Cheska, natakot sa sigaw. Binitawan niya ang ice cream. "Mama, uwi na po tayo," sabi ni Junjun. Nagsisimula ng umiyak. "Ayoko po dito. Nakakatakot si tita." "Pirmahan mo na," utos ni Imelda. Dinidiin ang ballpen sa mesa. "O hindi na makakalabas ang batang ito sa mansyon na ito, dadalhin namin siya sa ibang bansa. May pera pa kami, tala. Kaya naming itago siya sa lugar na hindi mo mahahanap." Iyon ang tipping point. Ang banta na ilalayo ang anak ko. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang ballpen. "Sige," sabi ko. "Pipirma ako." Lumapit ako sa mesa. Nakita ko ang tagumpay sa mukha ni Imelda. Ang ngisi ni Cheska. Ang paghinga ng maluwag ni Arman. Yumuko ako. Tila pipirma. Pero sa halip na pirmahan ang papel, mabilis kong dinukot ang aking cellphone sa bulsa ng aking blazer
at itinaas ito sa ere. "Say hi to the camera, Imelda." Sabi ko. Ang boses ko ay matatalim at malinaw. Nanlaki ang mga mata nila. Nakita nila ang screen ng cellphone ko. Naka-Facebook Live ako. At sa gilid ng screen, nakalagay ang bilang ng viewers. 15,000 watching now. Narinig ng buong Pilipinas ang sinabi mo, Imelda. Sabi ko habang dahan-dahang umaatras palapit kay Junjun. Narinig nila ang banta mo. Narinig nila ang kidnapping. Narinig nila kung paano nyo ginagamit ang inosenteng bata para sa lupa. "Patayin mo yan!" Tili ni Cheska. Sumugod siya para agawin ang cellphone. "Subukan mo!" Sigaw ko, humarang sa harap ni Junjun. "Sige, saktan nyo kami para makita ng lahat kung gaano kayo kahayop." Napahinto si Cheska. Alam niyang bawat galaw niya ay nakarecord. Ang mga comments sa screen ay bumabaha ng galit. "Grabe! Ipapulis nyo yan. Ang kapal ng mukha ng mga Villacorta. Ligtas nyo ang bata. Arman, gawin mo ang lahat. Kunin mo ang cellphone." Utos ni Imelda, nanginginig sa galit at takot. Alam niyang tapos na ang reputasyon nila. Akmang hahakbang si Arman, pero sa sandaling iyon, isang tunog ang bumasag sa tensyon ng gabi. Ang tunog na kanina ko pa hinihintay. Ang malakas at sunod-sunod na huni ng sirena ng pulis. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Ang pula at asul na ilaw ay tumagos sa mga bintana. Pinipinta ang loob ng mansyon ng kulay ng hustisya. "Wala nang pipirma," sabi ko. Binubuhat si Junjun na yumakap ng mahigpit sa leeg ko. "Tapos na ang palabas niyo." Tiningnan ko si Mama Imelda. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Hindi takot na mawalan ng pera, kundi takot ng isang hayop na alam niyang nakulong na siya sa sarili niyang bitag. Biglang bumukas ang main door ng malakas. "Pulis!" Walang gagalaw. Ang loob ng mansyon ng mga Villacorta ay nagmistulang isang karnabal ng mga ilaw, pula at asul. Umiikot, sumasayaw sa mga dingding na saksi sa ilang dekada ng kanilang kasalanan. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng magkahalong tunog ng radyo ng mga pulis, sigawan, at ang walang humpay na pag-flash ng mga kamera ng media na mabilis na rumesponde dahil sa aking live video. Mahigpit ang yakap sa akin ni Junjun habang nakasubsob ang mukha niya sa aking leeg. Nararamdaman ko ang bawat hibla ng takot sa kanyang maliliit na balikat, kaya lalo kong hinigpitan ang aking yakap. "Wala kayong karapatan," tili ni Mama Imelda habang pilit siyang pinupusasan ng isang babaeng pulis. Ang kanyang silk robe ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay puno ng puot at hindi makapaniwala. "Alam niyo ba kung sino ako? Ako si Imelda Villacorta. Tatawagan ko ang mayor. Tatawagan ko ang presidente." "Ma'am, sumama na lang po kayo sa presinto. May karapatan po kayong kumuha ng abogado." Mahinahong sagot ng pulis, pero may diin. Sa sulok, nakita ko si Arman. Nakaupo siya sa sahig, tulala. Para siyang batang paslit na nawalan ng laruan. Wala na ang yabang, wala na ang tikas. Tiningnan niya ako. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa, pero wala na akong naramdamang anuman, kundi awa. Awa sa isang taong walang sariling paninindigan. Lumapit sa akin si Lito, kasama ang sheriff ng korte at ilang kinatawan ng bangko. "Tala," sabi ni Lito, "hawak na namin ang sitwasyon. Ang kasong kidnapping ay mabigat. Habambuhay na kulong ang katapat nito." Tumingin ako kay Junjun. Nanginginig pa rin siya. Kung itutuloy ko ang kaso, dadaan ang anak ko sa mahabang proseso ng paglilitis. Iupo siya sa witness stand. Tatanungin ng mga abogado. Ipapaalala sa kanya ang traumang ito, paulit-ulit. Hindi ko hahayaang masira ang pagkabata ng anak ko para lang sa paghihiganti. Hinarap ko si Mama Imelda na ngayon ay hinihila na palabas. "Sandali!" Utos ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Tumigil ang mga pulis. Napatingin sa akin si Imelda, umaasa.
Hindi ko itutuloy ang kasong kidnapping, sabi ko ng mariin. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Tala? Sigurado ka ba? Oo, sagot ko. Sabay tingin kay Imelda ng diretso sa mata. Hindi dahil napatawad na kita, Imelda, kundi dahil ayokong lumaki ang anak ko na may lolang nasa kulungan. Ayokong madungisan ang pangalan niya ng baho ninyo. Nakahinga ng maluwag si Imelda. Ngumisi siya. Akala niya nanalo na naman siya. Pero, dugtong ko, at dito ko nakita ang pagbura ng nangisi sa kanyang mukha. May kapalit. Senyasan ko ang sheriff. Iniabot niya kay Imelda ang isang dokumento. Writ of execution. Basa ni Imelda. Nanginginig ang boses. Oo, sabi ko. Dahil sa iligal na pagtatayo nyo ng resort sa lupang hindi inyo at dahil sa pagkabangkarote ng kumpanya nyo, kinuha na ng bangko ang lahat. Ang resort, ang mga kotse, ang mga alahas. Huminga ako ng malalim at tinuro ang sahig na tinatapakan namin. At ang bahay na ito, nabili ko na ang utang nyo sa bangko, Imelda. Ako na ang bagong may-ari ng Villacorta Mansion. Parang sinampal ng kidlat si Imelda. Hindi maaari. Ito ang pamana ng asawa ko. Ang pamana ng asawa mo ay ninakaw lang din sa ama ko. Sigaw ko, ang unang beses na tumaas ang boses ko. Ngayon, binabawi ko lang ang dapat ay sa amin. Binibigyan ko kayo ng 10 minuto, mag-impake kayo. Pagkatapos noon, anumang may iwan sa loob ay pag-aari ko na. 10 minuto? Hysterical na sigaw ni Cheska. Saan kami pupunta? Gabi na. Tiningnan ko si Cheska. Naalala ko ang gabing pinalayas nila ako habang umuulan at kumukulog. Bakit, Cheska? Tanong ko nang may malamig na ngiti. Takot ka bang mabasa ng ulan? Buti nga kayo. Hindi umuulan ngayon. At wala kang bitbit na sanggol sa sinapupunan mo. Kaya huwag kang magreklamo. Nagkagulo sila. Takbuhan paakyat sa kwarto. Kanya-kanyang dampot ng damit, ng bag, ng kung anong mahahablot. Pagkalipas ng 10 minuto, nakatayo sila sa labas ng gate. Si Imelda, bitbit ang ilang mamahaling bag. Si Arman, may dalang maleta. Si Cheska ay may hila-hilang 2 malalaking maleta at mukhang nagmamadali. Tatawag ako ng taxi, sabi ni Arman, kinakapa ang bulsa. Wala akong cash. Ako meron, sabi ni Cheska. Naglabas siya ng makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag. Pera ng kumpanya na ninakaw niya bago pa dumating ang mga pulis. Cheska, salamat, sabi ni Arman. Akmang lalapit. Pero itinulak siya ni Cheska. Huwag mo akong hawakan, loser. Sigaw ni Cheska. Pumara siya ng taxi na dumaan. Aalis na ako. Pupunta ako sa ibang bansa. Paano kami? Paano si Mama? Tanong ni Arman. Gulat na gulat. Problema niyo na yan. Wala na kayong pera. Wala na akong mapapala sa inyo. Sagot ni Cheska bago sumakay sa taxi at pinaharurot ito palayo. Iniiwan ang mag-ina sa bangketa. Karma. Napakabilis ng karma. Naiwan si Arman at Imelda sa labas ng gate. Ako naman ay nakatayo sa loob. Hawak si Junjun. Nakapagitan sa amin ang itim na rehas, ang parehong rehas na minsan ay naging pader sa pagitan ng langit at lupa. Lumapit si Arman sa rehas. Humawak siya rito. Ang mga daliri niya ay namumutla. Bulong niya. May luha sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Nabulag lang ako. Pero mahal kita. Mahal ko ang anak natin. Hayaan mo kaming pumasok. Magbabago ako. Pagsisilbihan kita. Tinitigan ko siya. Hinahanap ko sa puso ko ang dating pagmamahal. Pero wala. Tuyong-tuyo na. Arman, sagot ko ng mahinahon. Noong gabing pinalayas niyo ako, pinatay niyo na ang tala na nagmamahal sa'yo. Ang kaharap mo ngayon ay ang ina ng batang muntik niyo nang ipahamak.
Pero ama niya ako. Ang ama ay nagpoprotekta, hindi nangingidnap. Putol ko sa kanya. Umalis na kayo. Bago pa magbago ang isip ko at ipakulong ko kayo. Tinalikuran ko sila. Habang naglalakad kami, pabalik sa pinto ng mansyon, narinig ko ang isang malakas na ungol mula sa labas. Hindi sigaw, kundi parang tunog ng hayop na nasasaktan. Mama! Mama! Anong nangyayari? Sigaw ni Arman. Lumingon ako. Nakita ko si Imelda na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang muka ay nakangiwi. Ang bibig ay tabingi. Unti-unti siyang bumagsak sa semento sa tapat mismo ng signage na Villacorta Mansion na tinatanggal na ng mga tauhan ng bangko. Ang hiya. Ang kahihiyan ng pagkawala ng lahat sa harap ng mga kapitbahay at media na nagkakagulo sa labas ay hindi kinaya ng kanyang puso. Dumating ang ambulansya, ang tunog ng sirena ay malungkot at mahaba. Pinasok nila si Imelda. Sumakay si Arman, nakayuko. Talunan. Sinundan ko sila ng tingin habang papalayo ang ambulansya. Wala akong naramdamang saya, wala ring lungkot, tanging kapayapaan. Tapos na. Ang higanting anino na dumagan sa buhay ko ng 5 taon ay naglaho na. Humarap ako kay Lito at kay Junjun. Uwi na tayo. Yaya ko sa kanila. Hindi sa bahay na ito, kundi sa totoo nating tahanan sa San Roque. Dahil ang mansyon na ito ay bahay lang, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Lumipas ang 6 na buwan. Mabilis ang paglipas ng panahon kapag payapa ang puso at wala nang kinikimkim na galit. Ang dating mabigat na hangin na bumabalot sa aking dibdib ay napalitan na ng gaan na dulot ng bagong simula. Naglalakad ako ngayon sa hallway ng isang pampublikong ospital. Malayo ito sa amoy ng mamahaling pabango at aircon ng mansyon. Dito, ang hangin ay pinaghalong amoy ng matapang na alkohol, pinakuluang sopas at pawis ng mga bantay na natutulog sa sahig. Ngunit hindi ako nandidiri. Dito ako nababagay. Sa realidad, sa totoo, at sa lugar kung saan ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa harap ng sakit. Huminto ako sa tapat ng charity ward. Sa dulong kama, nakahiga ang isang babaeng dati ay tinitingala at kinatatakutan bilang reyna ng Batangas, si Mama Imelda. Ang kanyang dating makapal at itim na buhok na laging nakaayos ay manipis na ngayon at puro puti. Ang kanyang mukha na laging mataray at puno ng makapal na makeup ay tabingi na dahil sa stroke na dumapos sa kanya noong gabing pinalaya sila sa mansyon. Nakatali ang kanyang kanang kamay sa gilid ng kama gamit ang retasong tela upang hindi niya mahila ang swero. Walang bumibisita sa kanya. Walang mga amiga na nakikipagtsismisan. Mag-isa siya sa gitna ng siksikang ward, nakatingin sa kawalan. Dahan-dahan akong lumapit. Naramdaman niya ang presensya ko, kaya iminulat niya ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, nakita ko ang takot na gumuhit sa kanyang mukha. Sinubukan niyang magsalita, ngunit garalgal na tunog lamang ang lumabas sa kanyang bibig dahil sa kanyang kondisyon. Umupo ako sa silyang monoblock sa tabi ng kanyang kama. Inilapag ko ang isang brown envelope sa maliit na mesa. Huwag kang mag-alala, Imelda. Panimula ko sa mahinahong boses. Hindi ako nandito para sumbatan ka o pagtawanan ka. Nandito ako para tapusin na ang lahat. Tinitigan niya ang envelope. Nanginginig ang kanyang kaliwang kamay nang subukan niyang abutin ito. Binayaran ko na ang bill mo sa ospital. Pagpapatuloy ko. At nag-iwan ako ng sapat na pera sa account ng ospital para sa therapy at gamot mo sa susunod na 6 na buwan. Nanlaki ang kanyang mga mata. May luha na namuo sa gilid nito at dahan-dahang tumulo sa kanyang kulubot na pisngi. Marahil ay hindi siya makapaniwala na ang babaeng tinawag niyang basura ang siya pang sasagot sa kanyang pangangailangan. Huwag kang magpasalamat. Mabilis kong dugtong bago pa siya makagawa ng ingay. Hindi ko ito ginawa dahil naawa ako sa'yo. At lalong hindi ko ito ginawa dahil napatawad na kita ng lubusan.
Tumayo ako at inayos ang gusot sa aking palda. Tumingin ako sa bintana kung saan tanaw ang mausok na langit ng Maynila. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Sabi ko, humaharap muli sa kanya. Ayokong magkaroon ng utang na loob, ang konsensya ko. Ayokong isipin ng anak ko na pinabayaan kong mamatay ang lola niya kahit kaya ko namang tumulong. Ang perang yan ay abuloy ko na sa nakaraan natin. Sa oras na lumabas ako sa pintong yan, putol na ang ugnayan natin. Wala ka nang maririnig mula sa akin at wala na rin akong pakialam sa'yo. Yumuko si Imelda. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa tahimik na pag-iyak. Ito ay iyak ng pagsisisi, ng hiya at ng pagkatalo. Tinalikuran ko siya ng walang lingon-lingon. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa aking mga paa. Malaya na ako. Paglabas ko ng ospital, mainit ang sikat ng araw, ngunit magaan sa pakiramdam. Sa may guardhouse, napansin ko ang isang security guard na nagbubukas ng gate para sa mga sasakyan. Payat siya, sunog ang balat sa araw, at halatang pagod na pagod. Nang mapadaan ako, nagtama ang aming paningin. Si Arman. Napatigil siya sa pagpito. Ang kanyang uniforme ay medyo maluwag sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagod. Nakita niya ako, nakaayos, mabango, at matagumpay. Habang siya ay naging isang hamak na empleyado na lamang, akmang lalapit siya. Nakita ko ang pagbuka ng kanyang bibig para tawagin ang pangalan ko. Ngunit sa huling sandali, tiningnan niya ang kanyang sarili at nanaig ang hiya. Yumuko siya at itinilokop ang kanyang sombrero para takpan ang kanyang mukha. Tumalikod siya at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng traffic cone. Hindi na ako huminto. Hindi ko na kailangang kausapin siya. Ang makita siyang buhay ngunit lugmok sa sarili niyang mga desisyon ay sapat na katarungan. Ang Arman na minahal ko ay matagal nang patay. Ang lalaking yon sa gate ay isa na lamang estranghero. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat at kung saan din maghihilom ang lahat, sa San Roque. Dapit hapon na nang makarating ako sa baybayin. Ang kulay ng langit ay pinaghalong lila at dalandan. Ang dagat ay kalmado. Ang mga alon ay marahang humahampas sa buhanginan na tila humihingi ng paumanhin sa mga nagdaang bagyo. Sa di kalayuan, nakita ko sila. Si Junjun na tumatakbo at nagpapalipad ng saranggola at si Lito na nakatayo at nakaalalay sa bata. Ibinaba ko ang aking bag at tinanggal ang aking sapatos. Ramdam ko ang pino at mainit na buhangin sa aking mga paa. Lumapit ako sa kanila. "Mama, tignan mo, ang taas na!" Sigaw ni Junjun. Puno ng galak ang boses. Ngumiti ako at kumaway. Lumapit sa akin si Lito. Ang hangin ay gulo-gulo ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. "Kumusta?" tanong niya. Alam niya kung saan ako galing. "Tapos na, Lito," sagot ko. "Wala na akong galit. Pagod na lang ang natira, pero pahinga na lang ang katapat nito." Tumango siya. Ilang sandali kaming nanahimik, pinakikinggan ang tunog ng dagat at ang tawa ng aking anak. Tala, basag ni Lito sa katahimikan. Humarap siya sa akin. 5 taon kitang hinintay. Hinintay kong matapos ang bagyo. Hinintay kong mabuo ka ulit. At handa akong maghintay pa ng kahit gaano katagal. Basta sa dulo, ako na ang kasama mo. Tinitigan ko si Lito. Siya ang laging nandyan. Noong nanganak ako sa sahig, noong wala kaming makain, noong kinakalaban ko ang mga higante, hindi siya nanghingi ng kapalit, hindi niya ako minadali. Dati, akala ko ang pag-ibig ay parang fireworks, maingay, makulay, nakakagulat. Ganoon ko minahal si Arman. Pero ngayon, narealize ko na ang tunay na pag-ibig ay parang dagat. Tahimik, malalim,
at hindi napapagod humampas sa pampang kahit anong mangyari. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay. Magaspang ang palad niya, palad ng isang taong nagtatrabaho, pero mainit at pamilyar. Hindi ko na kailangan ng tagapagligtas, Lito. Bulong ko habang pinipisil ang kanyang kamay. Naligtas ko na ang sarili ko. Ang kailangan ko ngayon ay kasabay maglakad. Nakita ko ang pagguhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Hindi niya ako niyakap ng mahigpit o hinalikan. Sa halip, hinawakan lang niya ang kamay ko ng mahigpit, tila nangangakong hinding-hindi na bibitaw. Tito Lito, Mama, kain na tayo. Sigaw ni Junjun habang tumatakbo palapit sa amin, bitbit ang kanyang saranggola. Sinalubong namin siya. Binuhat siya ni Lito at ipinatong sa kanyang balikat. Sabay-sabay kaming naglakad pabalik sa aming bahay. Sa bahay na pinundar ng dugo at pawis. Sa lupang ipinaglaban ng dangal. Ang araw ay tuluyan ng lumubog sa horison. Ngunit hindi ako natakot sa dilim. Dahil sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, natagpuan ko na ang tunay na liwanag. Hindi galing sa ginto o diamante, kundi galing sa pagmamahal na totoo at tapat. 3 taon na ang nakalilipas mula noong huling beses akong tumapak sa loob ng Villa Corta Mansion. Ngayon, nakatayo ako muli sa harap ng malaking gate nito. Ngunit hindi na ito ang itim at nakakatakot na bakal na naghihiwalay sa mayaman at mahirap. Napintahan na ito ng puti at nakabukas ito ng maluwag para sa lahat. Sa itaas ng arko ng gate, nakalagay ang isang bagong pangalan na gawa sa tanso. Solstice Foundation, Center for Women and Children. Ito ang ginawa ko sa dating mansyon. Hindi ko ito tinirhan. Hindi ko kayang matulog sa kwartong puno ng masasamang alaala. Sa halip, ginawa ko itong kanlungan para sa mga babaeng tulad ko noon. Mga inang walang matuluyan, mga asawang inabuso, at mga kababaihang nawalan ng pag-asa. Dito, tinuturuan namin silang maging panday, mananahi, at negosyante. Tinuturuan namin silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Naglakad ako patungo sa hardin kung saan gaganapin ang graduation ng aming unang batch ng scholars. Ang damuhan na dati ay bawal tapakan ng mga katulong, ngayon ay puno ng tawanan ng mga bata na naghahabulan. Ma'am Tala, bati ng isang ginang na may hawak na diploma. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa pagpapanday, pero ang kanyang nangiti ay nagniningning. Salamat po. Dahil sa inyo, hindi na ako muli aasa sa asawa kong nananakit. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi dahil sa akin, Rowena. Dahil yan sa tapang mo. Binigyan lang kita ng martilyo, pero ikaw ang nagpanday ng sarili mong kapalaran. Habang nagbibigay ako ng mensahe sa entablado, napansin ko ang isang lalaki sa labas ng bakod. Nakasuot siya ng uniforme ng delivery rider. Medyo kuba na siya at ang kanyang buhok ay numinipis na. Ibinaba niya ang kanyang helmet at tumingin sa loob. Si Arman. Hindi niya ako nakita o marahil ay ayaw niyang magpakita. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isang batang lalaki na masayang tumutugtog ng violin sa gilid ng stage, si Junjun. Nakita ko ang pagguhit ng isang malungkot na ngiti sa labi ni Arman. Isang ngiti ng pagtanggap. Alam niyang malayo na ang narating ng kanyang anak. Isang lugar na hindi niya kailanman maaabot. Tumagal lang siya ng ilang sandali. Pagkatapos ay isinuot muli ang kanyang helmet, sumakay sa kanyang motor, at umalis ng tahimik. Wala ng drama. Wala ng eksena. Tanging ang tahimik na pag-usad ng buhay. Bumaba ako ng entablado at sinalubong ako ng 2 lalaking pinakamahalaga sa buhay ko. Si Junjun, na ngayon ay 8 taong gulang na, ay yumakap sa aking baywang. Ang galing mo, Mama! Palakpakan silang lahat! Bati niya. Sa likod niya ay si Lito. Inayos niya ang isang hibla ng buhok na tumakip sa aking mukha. Ang kanyang hawak ay banayad, puno ng respeto at pagmamahal na hindi nakakasakal. Proud na proud ako sa iyo, Tala.
Bulong niya. Salamat, attorney. Biro ko. Sabay pisil sa kanyang kamay. Salamat sa hindi pagbitaw. Hindi ako bibitaw. Sagot niya. Habang sabay kaming tumitingin sa lumulubog na araw na nagkukulay ginto sa buong paligid. Dukot ko sa aking bulsa ang isang bagay na lagi kong dala. Hindi ito alahas, hindi ito pera. Ito ay isang piraso ng kalawanging bakal mula sa lumang lata ng biskwit ni tatay. Dati, tingin ko rito ay basura. Dati, tingin ko sa sarili ko ay basura. Pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Ang bakal, kapag idinaan sa matinding apoy at pinukpok ng paulit-ulit, ay nagiging asero. Hindi ito nababali, hindi ito yumuyuko. At higit sa lahat, kaya nitong protektahan ang mga mahahalaga sa kanya. Ako si Tala, isang ina, isang panday. At ito ang kwento ng aking puso. Isang pusong gawa sa bakal na marunong magmahal. At dito nagtatapos ang aming kahapon at nagsisimula ang aming walang hanggang bukas. Sa lahat ng nakinig at nakiramay sa paglalakbay ni Tala, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming pong salamat. Kayo po ang naging tahimik na kasama namin, ang nagbigay lakas sa amin na ipagpatuloy ang kwentong ito. Bilang inyong manunulat, sinasabi ko sa inyo, hindi naging madali ang isulat ang lihim ng bakal at puso. Habang isinusulat ko ang mga tagpo ng pagdurusa ni Tala, lalo na noong gabing pinalaya siya sa ulan, at noong sandaling niluhuran niya ang mga taong umapis sa kanya, ay kasabay ring nabasag ang puso ko. Doon ko naramdaman ng lubusan ng bigat ng sakripisyo at ang hapdi ng hiya. Yan na dinanas niya. Ngunit ang kwentong ito ay hindi isinulat para lang magpahapdi ng damdamin. Ito ay inspirasyon mula sa mga kwento ng kababaihan sa ating paligid, sa mga inang nakikita nating nagtitinda sa palengke, sa mga naglalaba, at sa mga tahimik na nakikipaglaban sa kanilang mga tahanan. Ito ay patunay na sa ilalim ng bawat duster o simpleng damit, mayroong gintong puso na mas matibay pa sa anumang diamante. Sana, pagkatapos ninyong marinig ang kwento ni Tala, ay may natira sa inyong isang munting sulo, isang sulo ng pag-asa. Ang pag-ibig ay hindi laging nagtatapos sa kasal, kundi sa pagtanggap sa sarili at pagpapatawad. Ang tunay na happy ending ay ang paghahanap ng kapayapaan sa loob. Pero may isang bagay na nagpaisip sa akin ng matagal. Kung kayo si Tala at binigyan kayo ng Diyos ng pagkakataong maghiganti sa huling pagkakataon, handa ba kayong magpatawad at kalimutan na lang ang lahat para sa kapayapaan ng inyong sarili at ng inyong mga anak? Hinihikayat ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ano po ang inyong pinakagusto sa kwento? Sino ang karakter na pinakagusto ninyong sinaktan? Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong makasama sa paglalakbay ng pagmamahal at paghilom. Maraming salamat po ulit at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.